your Bibles with you, please open it with me in Matthew chapter 7, verse 12. Sabay-sabay po natin basahin sa New Living Translation, the Golden Rule. Ready, church? Let us read here. Go. Do to others whatever you would like them to do to you. This is the essence of all that is taught in the law and the prophets. May the Lord God bless the reading of His word. Let us pray, and I would like to request all the intercessory prayers, our prayer warrior, to keep interceding this morning. Lord, fill this place with your holy presence. Allow your people, Panginoon, na maranasan kanila sa kanilang buhay. Lumalapit po ako sa iyo at itinataas ko ang bawat isang anak mo na narito sa bahay-sambahan na ito. Alam mo ang kanilang pinagdaraanan, alam mo ang kanilang pangangailangan, at ikaw ang kailangan nila sa kanilang buhay. I pray that they would continue to seek you and knock at your door so they will experience your mighty presence in their lives. Speak to us through your words, O God. Let these words bring life, light, and power in our lives. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nandun na po tayo sa bandang huli ng sermon ni Jesus na kung saan ano ba yung buhay at paano ba mabuhay sa kaharian ng Diyos. Ilan months na po natin pinag-uusapan yung sermon ni Jesus on Matthew chapter 5, nasa chapter 7 na tayo. March, April, May, June, July, 6 months, no? 6 months this month that we are having this series, yung sermon ni Jesus doon sa month, na kung saan, eto na po yung summary, yung conclusion. And this is very memorable line in the entire Bible na pinamagatan the Golden Rule. If you have a New Living Translation, meron po siya dyan title na The Golden Rule. Sa ibang translation, naging kasunod siya ng topic natin, beginning of Matthew chapter 7, no? Verses 7 hanggang 12, about judging others, about asking, knocking, seeking God. Ito po ay tignan natin sa NIV translation. Ang sabi po dyan sa NIV translation, so in everything, do to others what you would have them to do to you. For this sums up the law and the prophets. Bakit ba ito sinabing golden rule? Pag sinabi po natin gold, precious. Lalo na ngayong taon na ito, nagtaas ng ginto. No? Nagpapabili po ako ng ginto sa asawa ko. Sabi niya, wag ginto kasi mahal na yun ang ginto. Sino po sa inyo dito yung mahilig sa gold? No? When Jesus is teaching this sermon at sinabing ito ay golden rule, this is so important, valuable, at dapat makita natin yung kahalagahan nitong verse, yung summary, yung conclusion ng lahat ng tinuro ni Jesus tungkol sa kanyang kaharian. Sa Tagalog translation, ang sabi po dito, basahin natin magkakasabay, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng propeta. The Golden Rule teaches us a very powerful message, yet simple. Ang dali lang mong intindihin. Sabihin mo sa katabi mo, gawin mo sa iba, kung ano yung gusto gawin sa'yo. That's it. Sabihin mo nga ulit, gawin mo sa iba, yung gusto mong gawin sa'yo. Pwede na tayo umuwi. That's it. Very simple message. Yet very powerful kasi hindi natin ito magawa. Kaya ba natin lahat
gawin sa kapwa natin yung gusto natin gawin sa atin. Diba, pag nagdadrive ka nga may nag-overtake sa'yo, gusto mo banggain eh. Wednesday, dumating ako dito, galit na galit ako. Naglabas ako ng sama ng loob kay Kuya Ali. Kuya Ali, alam mo, dapat bago na 6:30, nandito na kami sa church. Alam mo kung ba't kami na-late? Kasi lahat ng nakamotor, nag-overtake sila. Kami yung mga nakakotse. Kaya wala nakarating si Paolo ng maaga. Malamang, isa si Paolo sa mga umu-overtake sa amin, no? Kami na sasakyan na hindi nakamotor, in-overtake kami lahat ng nakamotor. Kung kami yung naipin hanggang Barrio Road. Imagine niyo mula Amono Highway hanggang Barrio Road po. It takes 1.5 hours for me para makarating po sa church. Gusto kong banggain, gusto ko sagasaran lahat ng mga motor. Pero ako kaya gusto ko rin magpabangga. Very simple. Papunta kayo dito, nainis kayo sa driver, nainis kayo sa anak ninyo, nainis kayo, no? Maaaring nasigawan natin, nasulitan natin, pero balikan natin yung simple message ni Jesus this morning. That golden rule, the summary of all the rule, of all the law, of the prophets, and the entire Bible is teaching us, do to others what you would want them to do to you. Meron pa ba ako dapat i-explain? Pero, paano ba natin ito magagawa? First is, would you make a decision to follow Christ? Hindi natin magagawa na gawin sa kapwa ang gusto natin gawin sa sarili natin hanggang hindi natin inaanyayahan si Jesus. Hindi natin siya ini-invite sa ating buhay. Balikan po natin yung message natin last week in Matthew chapter 7, verses 7 to 8. Basahin po natin magkakasabay. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Sinasabi po ng Panginoon Jesus sa atin, keep on asking. Keep on seeking. Keep on knocking. He is trying to remove yung doubt sa atin. Ano ba yung mga duda mo? Ano ba yung mga doubt mo na imposible ko magawa yung golden rule? Imposible yan, no? Kasi lahat ng ginagawa ko sa kapwa ko, yun yung ayaw kong gawin sa sarili ko. But it feels good. Diba? Gusto natin gumanti, gusto natin manggulang, gusto natin manglamang, gusto natin mangagaw. There's so many things na it's our nature na hindi natin ginagawa sa kapwa natin yung gusto natin gawin sa sarili natin. And I'm telling you this morning, if you would make a decision in your life to ask God to enter into your life, to make the greatest decision you can ever have in your entire life, and that decision is to make Jesus the Lord of your life, the Master in your life, inviting Him sa buhay mo, asking Him na ma-enter ka doon sa puso ng Diyos, na maintindihan mo ano ba yung gusto ng Diyos, ano ba yung nasa isip niya. And sabi mo, when you ask, you will receive. The reward of asking is receiving. Kaya dapat kapag tayo ay humihingi, maging confident tayo sa paghingi natin. And not only confident in asking God, we must have a heart of humility. In Matthew chapter 5, tinuro po ng Panginoon si Jesus sa atin. Kailangan makita natin sarili natin bankrupt. Sino po sa inyo na bankrupt na? Pakitaas ang kamay. Amen, Ate Glenn. Isa pa lang. Wala na bang na-bankrupt sa negosyo? 2, 3. Amen, Kuya Ersie. Erin. Amen, Pastora Joy. Ate Fe. Amen. Amen, Ate Susain. Mga na-bankrupt kami sa negosyo. Ang sakit. Walang natira. Hindi mo alam kung paano ka mag-uumpisa. Ang hirap, no? Hindi mo alam kung paano mo pupunuan yung mga cheque ng bayarin, paano ka ulit babangon. And yung pagiging bankrupt natin, tumawag tayo sa Diyos.
Yung yaman niya, pinaabot niya sa atin. Hanggat hindi natin nare-realize na walang-wala tayo, hindi natin kaya sa sarili natin, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Alam niyo, kahit maubos ko ang boses ko kasi sigaw dito, at ang luha ko kakaiyak, na sabihin sa inyo, pray. Sabihin niyo nga po, pray. 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 Lakas-lakasan pa natin, pray. Pray. Unless hindi tayo nababankrupt, unless we don't think we are poor and have nothing left, hindi ka mananalangin. Hindi ka mananalangin hanggat hindi ka nawalan ng mahal sa buhay. Hindi ka mananalangin hanggat hindi ka naubusan at hindi mo na alam kung paano magsisimula. At dahil dito sa mga pangyayari dito sa buhay natin, we ask and we receive. We ask God na tulungan tayo and we receive help. But it doesn't stop in asking. Ang sabi po ng Panginoon, S stands for seek. Yung bang nagsimula kang magkaroon ng intimacy with God when you ask Him, pero you don't just ask for wisdom, for patience, for love and understanding. You seek God more because you want to know Him more. Nagkaroon tayo ng pagkagutom sa Diyos. And when we are praying and seeking God, we seek God carefully. At nung nakilala natin ang Diyos at nagpakilala siya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, we don't just pray to ask, but also we seek God para malaman natin anong gusto niya. What is His will and plan for our life. And this Bible is so beautiful dahil lahat ng instructions paano tayo mabubuhay, paano natin haharapin ang lahat sa buhay, ibinigay na sa atin. At ito'y salita ng Diyos na nangungusap sa inyo. When you seek God with hunger, when you seek God carefully, you will be able to apply kung ano yung gusto niya sa inyong buhay. Amen? Amen. We will be able to apply even though hindi natin 100% mai-apply lahat yun. Pero simula nang naranasan natin na pinatawad tayo ng Diyos, napapatawad na natin yung kapwa natin. Diba? Simula nang naranasan natin na meron palang kalayaan sa buhay. Meron na tayong kalayaan gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Sabihin mo sa katabi mo, thank you. Pag lalaki sa lalaki at babae sa babae, I love you. Mamaya bigla mong nasagot, no? Nililigawan mo pala, no? Words are not just words we speak, pero these are action words na ipinapakita natin yung pagpapatawad at pagmamahal natin sa ating kapwa because we learn to seek God. And in review, the last part, ano po gagawin? Kakatok po tayo. Because now na nagpapakilala na sa iyo ang Diyos, nakita mo marami pang nakalaan para pagpalahin ka. And that kind of blessing is not only for you, but for the people around you to be blessed and experience the goodness and faithfulness of God. That's why for 10 years you're knocking, God answered your prayer. Tignan mo yung pamilya mo, kasama mo na ngayon. At kung hindi pa, keep on knocking. Keep on knocking at the door ng Panginoon dahil when we keep on knocking, hindi tayo itigil manalangin. We will be persistent in our prayer. We will persevere dahil ang buhay na meron tayo is to remain connected with our Lord Jesus Christ. Hindi tayo tatamarin kapag tayo'y patuloy na nanalangin. Hindi tayo manlalamig, hindi tayo magiging maligamgam, at hindi rin natin pababayaan na trato natin yung kapwa natin ng masama. Amen? How we should treat others. Jesus tells us to treat people the way you want to be treated. Ano bang gusto mong trato sa iyo ng kapwa mo? Siyempre, for people na maging mabait sa atin. Gawan tayo ng mabuti.
minsan ang hirap natin intindihin. Hello? Kung may asawa kayo, I think even though you're married for 30 years, you still cannot understand each other. Pero ito po yung laging sabi ko sa asawa ko because hanggang ngayon hindi ko kami magkaintindihan kahit Tagalog, kahit English, hindi pa po ako marunong mag-Korean. Kahit kausapin ko, ang dami, hindi namin pagkakaintindihan. And he cannot understand the Filipino, I cannot understand the Korean, I cannot understand the man, he cannot understand the woman. So if you cannot understand, just accept the person for who he is or who she is. And accepting that person for who she is, ipinapakita natin yung magbuti sa kanila. Hindi natin sila agad-agad na huhusgahan ng mali. Pero madalas hindi po tayo understanding. Pero gusto natin na unawain tayo ng iba. Hello, nandiyan po ba kayo? We want to be respected. These are just some of the few na gusto natin na gawin sa ating kapwa. Kung ano yung gusto mo na makita na mangyari sa buhay mo, ang tinuturo po sa atin ng Panginoon dito, itanim mo sa kapwa mo kung ano yung gusto nilang gawin sa iyo. Magtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Magtanim ka ng pag-ibig, aani ka ng pag-ibig. Magtanim ka ng pagpapatawad, aani ka ng pagpapatawad. And Jesus is teaching us to be merciful. If you will look back, this is, alam niyo, the word, this sermon is so great na si Jesus ang nagturo, ang nagbigay ng sermon na ito. Ang sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 7, be merciful because I, the Lord your God, is merciful. Be merciful for you to be shown and to receive mercy. Tinuro sa atin ng Panginoon kung paano ba natin dapat itrato ang ating kapwa. At lahat po tayo dito, I believe in your life, meron kayong makakaaway. And Jesus is telling us to love our enemies. Alam niyo, yung mga tinuturo ni Jesus, napaka-imposible lahat. Di ba? Hindi naman tayo maawain. Paano mo mamahalin ang kaaway mo? I think we just read this passage in chapter 6 ng Luke. Nandiyan ba? Love your enemies. Daanan po natin ito. Sinabi ni Jesus, but to you who are listening, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. If someone slaps you on the one cheek, turn them to the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Diniscuss po natin to last time. Next. Ready? Give to everyone who asks you. And if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. Next. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. If you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. But love your enemies. Do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Amen. Teachings that are so difficult to do. Jesus is telling us to treat others the way we want to be treated. To love your neighbor as yourself. Kapag finufulfill po natin yung law na ibinigay sa atin ng Diyos, and the fulfillment of the law is to love your neighbor as yourself. Paano, Pastor, hindi ko naman mahal yung self ko? Sure ka, nakadamit ka ngayon.
kumain ka, nag-ayos ka, mahal mo yung sarili mo. No? To love your neighbor as yourself, Jesus is teaching us na itrato po natin ang ating kapwa ng may kabutihan, paunawa at respeto. Magtanim tayo ng kabutihan sa iba. Whatever you want to see na mangyari sa iyong buhay, gawin mo. Nagkamali ka na ba? Meron ka bang naging pagkukulang na sa buhay mo? When you receive forgiveness from others, nagbigay ka rin ba ng forgiveness sa iyong kapwa? Kung paano minsan hindi tayo maintindihan, pero inunawa tayo ng Diyos. Minahal niya tayo. Pinakita niya sa atin yung pag-ibig niya na walang katulad. Tinanggap tayo ng Diyos nung panahon na walang tumatanggap sa atin. Yung panahon ng sama ng ugali mo. Nung panahon ng baho mo. Ibig kong sabihin ng baho, mabaho yung ugali. Ang babae ang ginagawa. Walang may gustong yumakap at tumanggap sa iyo. Walang may gustong sumuporta sa iyo. Pero minahal, tinanggap, niyakap, tabos. Ganito tayo inibig ng Diyos. At hindi natin magagawang mahalin ang ating kapwa hanggat hindi natin nauunawaan yung lalim, yung lawak, yung taas ng pag-ibig ng Diyos. The love of God reaches down to you so that you will experience His grace and faithfulness sa iyong buhay. If you keep on asking God, inaayos niya yung puso mo at isip mo. Inilalagay sa iyo ng Diyos ang kanyang Espiritu na patuloy kang mabuhay sa mundong ito ayon sa kanyang kalooban. And what is, sabi po dyan, treat others the way you want to be treated. Ito na yung summary. Ito na yung kabuuan ng entire Bible. Kabisaduhin niyo po ito. Pwede po ba natin balikan yung Matthew 7:12? Yan. Jamie, Matthew 7:12 ulit. Ready? Do to others what you would like them do to you. Ito lang. Kaya niyo ba kabisaduhin? Sa Tagalog, tignan nga natin. Jamie, please, sa Tagalog. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin sa inyo. That's it. Yan po yung kabuuan ng Biblia. Yan yun. Pero paano natin ito magagawa? We need to be desperate for the Lord. Kailangan maging seryoso ka sa relasyon mo kay Jesus. Ba't kailangan mo itong gawin? Kasi pag ginawa mo ito, aanihin mo kung ano yung ginawa mo kabutihan. Ba't kailangan natin itong gawin? Because pag nagmamahal tayo at tinatrato natin yung ating kapwa ng gusto, ayon sa gusto ng Panginoon, will fulfill and we obey the commands of God. The commands of God and the words of the prophets, the messages of the prophets na pinadala sa atin sa mundong ito, sinasabi, maging maayos tayo sa pagtrato natin sa ating kapwa. It's not only thinking right, kundi paano natin sila itrato. Diba, balikan po natin yung message natin last time. Ang sabi ko ni Jesus, do not judge, no? Kung ano yung panghuhusga mo sa kapwa mo, do not judge wrongly, no? Kung paano mahusgahan yung kapwa mo, yun din yung sukatan kung paano ka huhusgahan. Do not judge wrongly. Why we are judging people wrongly? Because they are giving pains to us. Sometimes you cannot sleep, you're thinking everything negative na ginawa sa'yo, at saka naglaro na yung isip mo sa lahat ng pangit. And then, you start to judge that person. At pag nakita mo siya, hindi ka masaya. Because you're offended doon sa tao na yun. So lahat ng gawin niya, hindi maganda. We criticize, we judge, we speak negative words, we gossip, we kill, we murder because of that anger and bitterness towards others. Mamaya, ang pinapatay mo yung asawa mo na pala. Diba? Pero magkatabi kayo.
Ang pinapatay mo na pala yung magulang mo, pero araw-araw pinagluluto ka. Bakit? Lagi naman tayo nasasaktan ng mga pamilya natin eh. Ng kapwa natin, closest to us. We will always give pain. Because we will always be offended the way they treat us. Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, sensitive ka pa ba? Kurutin mo. Ouch! No, masakit. Pag hindi ka ba napansin, hindi ka namitian, nasabihan ka na hindi maganda, masyado ba tayong sensitive? Our spiritual maturity, makikita natin how much we depend on the Lord. Nawawala yung pagiging sensitive mo para sa sarili mo. You become more sensitive sa ibang tao. Kung paano ka dapat magsalita, kung paano ka dapat umasa. Hindi mo lang sasabihin lang kung gusto mong sabihin to feel good. But you will speak words of life, of healing sa mga tao. Because you yourself, you need healing and you need life. Hallelujah. Amen po ba? Ang Panginoon, napakaganda at napakasimple nitong verse na to na ibinigay sa atin. This golden rule, we promote yung culture ng empathy and compassion. Lately po, even last year, may paborito po akong judge na sinusubaybayan sa Facebook. Si Judge Caprio. Now, if you're familiar with him, namatay na po siya. Itong, I think last week or this week. Lagi ko po siya pinapanood yung mga violations na nangyayari, no? Bago niya husgahan yung mga violation na yun, tinatanong niya anong nangyari, sino kasama mo. Paborito ko po siya because as a judge, he doesn't judge yung sobrang cruel, no? Kasi, di ba, tinuro sa atin ni Jesus, kaya ibinigay yung law para hindi natin sobrang abusuhin yung mga guilty na more than doon sa dapat nilang ma-receive na penalty, yung ibigay natin. Di ba? Kaya binigay yung batas, yung husgado. And this man, he would always put his shoes on that person and he will judge. How about us? How do we think of other people? Are we judging correctly? Or are we judging rightly? Paano ba wrongly? Paano ba tayo mag-judge ng tama? We must have wisdom in this way. Hello? Sabihin nga po natin, discernment. Meron ka na ba nito? Maybe you're knowledgeable. Maybe people think you're smart, you're wise, you're good enough. But you don't have discernment because you think you don't need anything from other people. You don't need God because you are already good enough. But I'm telling you, when you ask God in your life, when you keep on inviting Jesus, seeking God in your life, and knocking at the door of the heavens to bless you and to pour out His mighty presence in your life, alam niyo po kung ano yung nangyayari? Kapag nagiging ganito tayo, yung nagsisimula yung discernment. Discernment is we come to realize that the Word of God is really true and we are obeying it at binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos na kahit parang imposible natin magawa, nagagawa natin. Hindi gayon! Pero ngayon, marunong ka na mag-sorry. Hindi ikaw yun. Pero ngayon, hindi ka na ma-pride. Hindi ikaw yun. Dati, ang damot-damot mo. Pero ngayon, medyo marunong ka na magbigay. Yan ang nagagawa ng Diyos sa buhay ng mga tao who keep on asking God. ASK stands for ask. Keep asking. No? In practice, paano ba natin i-apply ang lahat ng ito? Kailangan natin ng mas matinding pasensya sa mga tao who are difficult to deal with. Ino-offer sa atin yung mga dapat i-expect natin sa buhay. Pinapakita ng Panginoong Jesus na hindi madali ang lahat ng ito. This message, this golden rule, this command na binigay sa atin ng Panginoon, ay itrato mo yung kapwa mo kung paano ka gustong itrato. Kung magagawa natin yun, this place will be a better place. This nation will be a better nation. This world will be a better world. Your family will be a better one because you're treating others correctly the way you want to be treated. Love, respected, forgiven. Hello? Marami sa atin mabait. Are you aware? Mabait yung katabi mo. Hindi ka ginugulo.
Diba? Hindi ka chinichismis hanggang mamaya pa. Hindi ka inuutangan, bukas. Mabait yung walang ginagawang masama sa'yo, mabait lang. But the command of Jesus, hindi tayo dapat maging mabait lang. We need to plant. We need to do something. This golden rule first was taught by a rabbi. It was not Jesus. And the golden rule was, do not do to others what you don't want to be done to you. Pero binago ni Jesus. Ginawa niya, do to others what you want others to do to you. Bakit? Magkaiba yun eh. Binago ni Jesus. Pakinggan niyo itong maigi. Pag-aralan niyo itong maigi. Ano ibig sabihin? Yung sinabi ng rabbi, do not do to others kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo. Ibig sabihin, huwag kang perwisyo. Kung gusto mong huwag maging perwisyo, just respect other person. Diyan na siya. Diyan ka lang. Upo ka lang dyan sa sulok, nandito si Savior. Nakakatawa siya. Wala kang gagawin. Don't do. Don't disrespect people. No? Wala kang gagawin. Mas madali yun eh. Pero sabi ni Jesus, do to others what you would want others to do to you. Anong ibig sabihin? Gumawa ka ng kabutihan. Mag-effort ka. Anong ibig sabihin? If you need healing, look for people who needs healing. Send them the love of God. Embrace them. Visit them. Help them. Meron tayong kailangan gawin. Hindi walang gagawin, pero hindi ka permisyo. Ang gusto ng Panginoon Jesus, magtanim ka para may anihin ka. Kasi kung wala kang tinatanim, wala kang aanihin. Wala kang mangyayari sa buhay mo. Wala kang kakainin. So sinasabi po sa atin ng Panginoon dito, the law for us is, for us to understand this law is being proactive. You need to do some action. Do not do, sabi ng rabbi, madali lang kung wala kang gagawin. Upo ka lang dyan. Pero, hindi madali yung may gawin ka. Nagigets niyo po ba? Pag meron pong sumbong-sumbong kay pastora, ng mga leaders po dito sa church, at sasabihin ko, ganito yung gagawin nyo. Ganito na mukha nila. Ayaw nila may gawin. Gusto nila manahimik, magmukhang mabait. Tignan niyo yung katabi mo. Mukha siya mabait, diba? Pero nire-reklamo ka din siguro sa puso niya. Nasabi ko ni Jesus, blessed are the peacemakers. Hindi lang tayo dapat mapayapa ang buhay, kundi nagiging daan din tayo sa kapayapaan ng ating pamilya. Kung nag-aaway-aaway yung kapatid mo, huwag kang manahimik. Make some effort. Kausapin mo yung kapatid mo, ipanalangin mo yung kapatid mo, pagkapihin mo, ilibre mo. Make some effort. Hindi wala nang tayong gagawin. Ngayon po ang problema ng marami sa ating Pilipino. Ayaw natin mag-effort para hindi tayo mapasama. Ayaw natin magsalita para hindi tayo mapahama. Ayaw natin may gawin kasi mas madaling walang ginagawa. Pero ang sabi ni Jesus, do to others. Be proactive. Do to others what you would want them to do to you. It's not enough na wala kang ginagawa. Jesus wants you to do something. What you want to be done sa buhay mo. If you want to be respected, magtanim ka ng respeto. O nire-respeto ko yung asawa ko. Paano mo nire-respeto? Hindi ko na siya sinisigawan. Yun lang yun. Paano mo nire-respeto ang asawa? Yung honor mo. Ipakita mo in some actions. You want to be loved? Magtanim ka ng pag-ibig sa kapwa mo. Kung gusto mo, i-like ka. Hindi ka lang basta i-like sa Facebook. Kung gusto mong i-like ka, gumawa ka ng mga bagay na kaibig-ibig. If you want to have friends, pakipagkaibigan ka, lumabas ka, hindi ka magkukulong sa kwarto. That's simple. Binigay ng Panginoong Yesus sa atin. If you want to receive grace, kabutihan, gumawa ka ng kabutihan. Because ano man ang itinanim mo, ay aanihin mo. This is the law of the prophets and the meaning. If you obey this command, if you love people well,
you will learn to judge rightly. No? Kagaya ko, I think he's not a perfect judge, but I really like this judge, si Judge Caprio, na nakita ko na he's full of compassion, no? Sa kanyang paghusga. At kung tayo man ay huhusga sa ating kapwa, how can we judge rightly? We can judge rightly if we love Him. We can judge rightly kung gagawin natin sa kanila yung gustong gawin sa atin. Hello? Amen? Sino po sa inyo yung may kaso? No? Ako na po ba? No? Sabi ko ng attorney ko last week, Dear Joy and John, as of now, your case is still under review. No? Agal naman. Ang prayer ko, Lord, have mercy. I don't just pray for justice, but I pray for the mercy of God. How about you? What do you want sa buhay mo? Siyempre, gusto natin ng mercy ng Lord. And the more we spend time with God, the more you are intimate with the Lord, asking Him and keep on asking Him, nag-grow yung discernment sa iyong buhay. Natututunan mong i-navigate kung ano ba yung dapat mong gawin sa relationship na meron ka. Umeffort ka naman. Amen? Do some effort. Huwag ka lang passive. Huwag ka lang nandyan. Huwag ka lang mabait. Gumawa ka ng kabutihan. Ito yung gusto naman yung do to others what you would want them to do to you. Kung kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin, kung kailangan mo ng discernment so you would learn how to treat people right, pray for discernment. Say it with me, discernment. This is also our topic last week. Ano ba ginagawa ng discernment sa buhay mo? If you will be prayerful, if you will have an intimate relationship with God, magkakaroon ka ng discernment, then that discernment ang magpro-protect sa bawat relationship mo na hindi mapahamak. Discernment. Tama ba yung sinabi ko? Ako, sumamaya ka loob niya. Discernment. Tama ba yung ginawa ko? Naku, parang mali yata. Discernment. Gagawin ko ang tama. Ikokontrol ko yung dila ko. Gagawin ko ang tama. Magbibigay ako. Gagawin ko ang tama. Magpapasensya pa ako. Gagawin ko yung tama. Sabihin mo sa Panginoon, turuan mo pa ako magmahal. Increase my faith. Discernment. Araw-araw, may iba-iba tayong nakakasama. Araw-araw, nakasama mo. If you have discernment, alam nyo, it doesn't just protect your relationship, but discernment promotes health and healing. When you have discernment, everything na ginagawa mo sa iyong kapwa is just giving healing to their soul. Helping them. Na bago natin tanggalin yung muta at punahin yung muta sa ating kapwa, nagpakumbaba na tayo sa Panginoon. Ginubad na natin lahat sa loob. Di ba? We ask for a humble heart na mangusap ang Lord sa atin. Inalis ng Lord ang pride. And that is the time how you speak to people, hindi puro yabang, kundi punong-puno ng buhay at punong-puno ng pag-ibig. Not only speaking, your action speaks of love and life of Jesus. If you are judging, judge right. Ask God for discernment. Don't judge wrong. Ask the Lord to teach you to treat others the way you want to be treated. Church, are you still asking? Pinupurso mo ba ang Diyos sa buhay mo? Ano ba yung pinakamahalaga ngayon sa buhay mo? Is that your intimate relationship with God? Are you praying for discernment? Are you praying? Are you going to your secret place? That is your prayer room. Are you being changed whenever you are praying? Paano ba tayo binabago ng relasyon natin sa Diyos? The Word of God, His presence sa ating pananalangin, nababago yung puso mo. Hindi ka na nagiging sensitive sa sarili mo.
kundi sensitive ka para sa kapwa. Hindi mo na gagawin at sasabihin ng lahat na magpapasarap o you will feel good. Kundi matututunan mong gawin where people will find healing and reconciliation sa kanilang mga buhay at relasyon sa kanilang kapwa. When we are increasing in discernment, we will learn to love people well, and we will be able to judge correctly. Relationships gives pain, but you know, the greatest joy we can also have on earth, aside from Jesus, is your relationship with other people. Pag natutunan mong magmahal, pag natutunan mong umunawa, pag natutunan mong mamispeto, pag natutunan mong magpatawa. Thank you, Lord, for blessing me with this man in life. Thank you, Lord, for blessing me with these children. Thank you, Lord, for blessing me with these parents. Thank you, Lord, for blessing me sa mga kapatid ko. Thank you, Lord, for blessing me with this church and fellow brothers and sisters in Christ. Thank you, Lord, for blessing me itong kapitbahay mo ito. Thank you, Lord, for blessing me with this nation. Thank you, Lord, I'm still alive and still in this world. Tinawag mo ako, you set me apart, but now I can enjoy the fullness of life, that I can live my best life now because I am living surrounded by the grace of God, and I have freedom to treat others the way I want to be treated because Jesus is my Lord and not only my Savior. And I love Him so much, and every day, nakikilala ko siya, at habang nakikilala ko siya, lalo ko siya kinukulit. Hindi ako natutulog. Gigising ako para manalangin. Hindi ko tinutulugin yung salita niya, kundi gumigising ako dahil pag binuksan ko yung Biblia, something is happening inside. When I'm reading the Word of God, there's just a light coming into my spirit, and it just changed my heart, my mind, my life, and the way I treat others. You cannot treat others right if you don't have a right relationship with God. It's impossible. That relationship, di ba sa cross, no? Ano po ba yung pagganto? Haba. Vertical. Your vertical relationship with God na inaayos. Your horizontal relationship with your neighbor, you will learn to treat them well. Because nakita mo kung paano ka tinrato ng Diyos. At ganun na din, itatrato ang iyong kapwa. Let us try to live by this golden rule. Simple po. Do to others what you want them to do. Amen? Amen. This summarizes the entire Bible. Gawin mo sa kapwa mo kung ano yung gusto mong gawin sa'yo. Gumawa ka. Magtanim ka. Keep on asking God para pwede mong gawin kung ano yung gusto ng Diyos sa iyong buhay. This is a very simple message, yet difficult to obey. We need God. We need Jesus. We need the power of His Spirit in our lives to treat others the way we want to be treated.